Magandang araw, ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Tatlong dahilan para magtiwala sa Diyos. Transcendence of God na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 daily devotion ng October 13. At ang Bible verse po yung araw ay galing sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. Sabi po ay, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Alam niyo na, ang ganda nitong paalala ng Diyos sa atin na ang kanyang pag-iisip at mga paraan ay higit pa sa atin. Dito natin makikita ang transcendence of God. Ibig sabihin, siya ay higit na mas mataas at lampas sa anumang nilikha niya. Hindi siya limitado ng oras, espasyo o kahit ng mga bagay sa mundong ito. Ngunit, kahit ganun siya kadakila at kataas, pinapakita pa rin ng Diyos na kaya nating magtiwala sa Kanya. At ang first teaching is, God is both transcendent and immanent. Totoo, ang Diyos ay napakadakila, lampas sa ating pagkaunawa bilang tao, pero hindi ibig sabihin nun na malayo siya sa atin. Ang gandahan nito, siya ay mataas at walang hanggan. Pinili niya makipag-ugnayan sa atin. Siya ang immanent, ibig sabihin, malapit at personal sa ating buhay. Kaya kung minsan naramdaman mo parang ang layo ng Diyos, alalahanin mo, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay siya rin ang nakikinig sa bawat panalangin mo. At ang second teaching is, God's thoughts are infinitely higher. Sabi nga sa Isaiah chapter 55 verse 8, "My thoughts are not your thoughts." Ibig sabihin, kahit gaano natin pilitin intindihin ang mga plano ng Diyos, mas malawak at mas malalim pa rin ang kanyang kaisipan. May mga panahon na hindi natin maintindihan kung bakit may mga nangyayaring hindi natin gusto, mga pagsubok, pagkabigo o delay sa ating mga plano o pangarap. Pero kung titignan natin mula sa pananaw ng Diyos, lahat ng yun ay may dahilan. Hindi siya nagkamali sa desisyon niya para sa atin. Bawat no, not yet, o wait na binibigay niya ay bahagi ng mas magandang plano niya para sa atin. Kung di mo man makita ang buong larawan ngayon, magtiwala lamang tayo. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. At ang last teaching is, God's ways are infinitely better. Hindi lang mas mataas ang kaisipan niya, kundi mas maganda pa rin ang kanyang paraan. Minsan gusto nating madaliin ang mga bagay, pero ang Diyos may tamang timing. Gusto niya na hindi lang okay ang resulta, kundi best para sa atin. Kung tayo lang, baka pumili tayo ng mas madali, pero pansamantala lang. Pero ang Diyos, pinipili niya ang mas mahirap minsan dahil alam niyang iyon ang magpapalago at magpapalapit sa atin sa Kanya. Kung ngayon ay nasa sitwasyon kang parang hindi mo makita ang dulo, kumapit ka lang. Tatandaan mo na ang ways ng Diyos ay mas mabuti kaysa sa atin. Yun lamang po.